Ayun ang bahay ko. Bahay ko na tahanan ko na maliit, kunti lang. Munting tahanan. Ayan. Ayan. Kita eh. Ay, ako, ang init, grabe. Ang init, grabe. Grabe. Ayan. Ano na yung mga tao. Puno ng mga kahuyan. Ayan. Ang kahoy ko. Ayan ang kahoy ko. Ayan ang kahoy ko. Ayan. Ayan. Lapit ko. Bahay. Ayan bahay. Ayan bahay. Ay, ako. May init, grabe yung init dito. Init yung ng panahon. Ayan. May palay. Ayan, may palay. Ayan. Wow. Kaliwanag naman. Liwanag ng ano. Liwanag ng mundo. Pagkaliwanag ng mundo. Pagkaliwanag. Sobrang ano, sobrang busy na dito mga tao. Sobrang busy na sa mga buhay. Buhay magsasaka sa palayan. Sobrang busy. Nakakalimutan na nila ang Diyos. Sobrang busy sa buhay. Nakalimutan na nila ang Diyos, Ama. Ay nako. Di ba nila alam ang buhay ng tao ay mula po sa Diyos, sa Diyos Ama. Dapat po tayo magpasalamat sa Kanya sa Ama. Nabubuhay tayo dito sa mundong ito. Dapat tayo magpasalamat sa Kanya at magpuri, magpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Ayan, pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan. Ayan. Ako. Yung iba dyan, siyempre kilala naman nila ang Diyos. Kilala naman nila ang Diyos. Pero hanggang salita lang naman. Hanggang salita at hanggang simba-simba lang. Kunwari simba-simba lang. Pero katunayan yan, wala na. Paglabas sa simbahan, wala na, iba na yung ano. Kasi nga sa isip lang nila, wala sa puso eh. Wala sa puso yung pagka-Diyos nila. Wala sa kalooban. Kailangan mamahalin mo yung Diyos sa puso, hindi sa isipan. Puso at isipan. Puso, isipan. Buong puso at buong isipan. Ayan.
kalooban mo. Pag mabuting kalooban mo ay pinapapala ka naman ng Diyos Ama. Ayan, so sobrang busy na nila, oh. wala na silang panahon. Wala na silang panahon sa Diyos Amang lumikha ng langit at lupa at dagat, lumikha ng lahat-lahat sa mundo. Ang Diyos Ama lang ang simula ng lahat, ang naglikha ng lahat sa mundo. Ang Diyos Ama lang lumikha sa lahat, sa lahat ng sa kalangitan at sa lahat ng sa lupa at sa lahat ng sa karagatan. Ayan, ang Diyos Ama lang po ang lumikha ng lahat. Kaya dapat po tayo magpasalamat sa Kanya at mamahalin po siya ang buong puso at buong isipan. Ayan. Yung mga tao talaga dito, kahit saan man lugar o kahit saan man probinsya, kahit saan tao, malayo ng paningin malayo ng pakiramdam sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, malayo na, sobrang layo na sila. Mga tiwaling disposisyon ng mga tao, mga kasala, sobrang makakasala na ngayong panahon. Ay, dapat dapat nga sabi ng Ama, sabi ng Diyos, dapat magmamahalan tayo, magmamahalan po tayo sa isa't isa, magbigayan, magkaintindihan, magkunawaan, at kumbaba sa bawat isa't isa, at ibaba po yung mga pride sa bawat isa-isa. Kasi sa atin, bawat isa't isa tao may pride talaga. Kaya hindi maiwasan din yan, pero kailangan nasa mabuti tayo, mabuting gawain, mabuting isipan, mabuting kalooban. Lahat po ng kabutihan ay dapat po nating gagawin para yun po ang liwanag po na sa buhay po natin, sa buhay ng tao, sa buhay ng mga tao. Ang liwanag at ang daan po ang buhay ng tao para maging malinaw at maliwanag at katotohanan po ang lahat. At sobrang masyado ng sobrang sobra na, masyado ng ng mga tao sakim sa kayamanan, sakim sa pira, sa lahat ng bagay. Kaya dalawang lang yan, dalawang bagay lang yan, dalawang paraan na yan, sa kabutihan ka o sa kasamaan. Kung ikaw ay gusto mong magbago, magbalik loob po sa Ama, sa Diyos Ama, ay malaking panahon po na magbabago ka pa, magbalik loob po sa Ama, at mamahalin po ng Ama ang buong puso at buong isipan, at
pagsisihan po ang lahat ng mga kasalanan, kung ano mga nakasalanan mo nagawa sa buhay mo, sa buong buhay mo, ay handa mo pagsisihan yan ng buong puso at buong isipan. At tatanggapin po ang Diyos Ama sa puso at isipan, ang buong puso po at isipan. Kaya sa mabuting gawain, lahat po ng mabuti ay gagawin po, lahat po, para maging perfecto po, at maging banal po na banal na tao. Oo, sa atin ngayon, sa anuan, walang banal na tao, walang perfecto. Pero sa kalooban po, sa kalooban po ang gusto ng Ama, sa kalooban po ng tao, sa bawat tao, sa kalooban po ang hinahanap po ng Ama, hindi po sa isipan, hindi po sa isip. Kalooban din kasama sa isip, kasi pag magandang kalooban nyo po, kasama na rin po, mag-iisip ka rin mga magandang isipan, di ba? Tapos at kasama na yung doon, magandang gawain yan, mabuting gawain yan. Na po yan, magkasama-sama na po yan. Pag mabuting kalooban mo, mabuting puso, ay mabuting isipan, ay mabuting gawain din, mabuting gawain yan. Ang lahat ay maging mabuti po, ang lahat, diba? Dapat tayo ay maging mabuti na, hindi pa huli ang lahat, hindi pa huli ang lahat. Malaking panahon pa para magbabago sa buhay natin, sa bawat isa't isa tao. Habang nabubuhay pa po, habang mabubuhay pa tayo sa mundong ito, sa mundong ginagalawan na to, sa ibabaw ng lupa na ito, ay magsisisi na po tayo at magbalik loob na po tayo sa Diyos Ama, at magbabago na po sa lahat ng ating mga ugali, di ba? Sa lahat po, at gumawa po ng mabuting gawain, lahat ng mabuting gawain ay gumawa po tayo. Ayun po lahat, kasi kailangan po maging kompleto ka, maging perfecto ka, kasi para po tayong lahat ay makapasok po sa kaharian po ng Ama, kaharian po ng Ama sa langit. Ay doon po ang kaharian po ng Ama sa langit, ay doon po ang buhay na walang hangganan. Sa kaharian po ng Ama sa langit, doon po ang buhay na walang hangganan. Dito sa lupa ay walang kakwento-kwenta po dito. Ang buhay po natin dito, alam naman po natin lahat yan, di ba? Walang kakwento-kwenta dito, at may katapusan, may hangganan po dito. Lahat ng tao, lahat ng bagay, lahat ng mahayop, lahat ng bagay ay may hangganan, may katapusan. Kaya walang kakwento-kwenta po dito. Lahat ng mga kayamanan yan, walang kakwento-kwenta yan. Pag namatay ka, pag tapos ka na, wala na. Ang mahalaga po sa atin habang nabubuhay pa tayo dito sa mundong ito, sa ibabaw ng lupa nito, ang mahalaga po ang ating mga espiritu, ating mga kaluluwa. Ayun po ang mahalaga, hindi po ang mahalaga ang ating katawan. Hindi po mahalaga ang ating katawan. Ang mahalaga po, alagaan po natin ng mabuti ang ating espiritu, ang ating mga kaluluwa. Yun po ang mahalaga, ay ang ating espiritu po, ay pag mabuti ka po,
alam po ng ama yan na makapasok ko sa kaharian po ng Ama sa langit. Kung maging masama ka naman, alam naman po na ama yan, si ama na po mismo ang tatapon sa iyo sa impyerno niyan, diba? Alam po natin lahat yan. Dalawang bagay lang yan, dalawang paraan na yan, sa mabuti, sa masama, sa masama o sa mabuti. Kahit balik-balterin mo pa yan, ganun pa rin pa yung labas niyan. Pag mabuti ka talaga, mabuti ka talaga. Mayroon namang mga tao na may mga kasalanan na nagpasama noon, pero handa naman buong puso na magbalik loob po sa Ama, sa Diyos Ama, na papatawarin yung pagsisiyan ng lahat ng mga kasalanan. Kaya mapapatawad po ng Ama yan basta yung pagpapatawad niya po, pagsisisi po sa lahat ng kasalanan niya sa buong puso at buong isipan po, at buong mabuting gawain gagawin niya po. Yan. Alam naman ang Ama na yan na kahit anong oras po, kahit anong araw, wala pong oras yan na basta ikaw ay gusto mong balik loob sa Ama, pagsisiyan po ang lahat ng kasalanan at magbago at maging mabuti pong tao, maging perfecto po, papatawarin ka po ng Ama ng buong puso, buong isipan, buong gawain. Lahat po ng gawain na mabuti ay gagawin po para maging masaya po tayo sa kaharian po ng Ama sa langit. Doon po sa kaharian po ng Ama sa langit ay doon po ang buhay na walang hangganan. At alam po natin naman yan, natin lahat yan. Kaya hindi pa po huli ang lahat. Gumawa po tayo ng balik loob na po tayong lahat sa Ama, at magbago na po at magsisi po sa lahat ng mga kasalanan, at mamahalin po ang Diyos Ama na lumikha ng lahat, ang simula ng lahat, ang Diyos Ama mismo. Ang Diyos Ama mismo ay lumikha ng lahat-lahat sa mundo. Nilikha po ng Ama ang lahat-lahat po, lahat-lahat sa kalangitan, at lahat-lahat sa lupa, at lahat-lahat po sa karagatan, sa dagat po, sa tubig. Kaya ang Diyos Ama lang po may-ari po ng lahat, at siya pong lumikha, siya pong wawasak rin at babawi rin. Siya pong simula, ang Diyos Ama po ang simula, at ang Diyos Ama rin po ang wawakas ng lahat. Yun po ang buong plano ng Diyos Ama po, yung buong plano po ng Ama na sa mundong ito. Noong una talaga na ang Diyos po ay lumikha, diba? Lumikha po ng unang-una po, lumikha po ang Ama ng langit at lupa, diba? Ang langit at lupa, at mga anghel na yan, mga angels na yan, mga nilikha niya po yan, lahat po yan. Kasi si Ama lang po, ang Diyos Ama lang po ang simula mismo. Siya po ang Diyos Ama po ang simula mismo. Kaya mga angels, mga anghel yan, lahat po yan, at langit at lupa, nilikha niya po lahat yan. At yung lumikha po ng Ama ulit ng tao, may langit at lupa na para yun po ang gusto po ng Ama, yung plano niya po na lumikha ng tao para gusto ng Ama na maging
sa bandang huli ay sa katapusan po ng mundo ay gusto niya maging tao rin siya. Maging tao po siya. Gusto po, yun po ang plano po ng Ama. Yun po ng buong plano niya sa gusto niya po. Yun ay maging tao rin po siya. At yun po ay di ba, unang-una po ang Ama po, ang Diyos Ama po ay ay isang banal na espiritu po. Isang banal na espiritu na buhay. Banal na espiritu na buhay. Yun po ang Diyos Ama. Napakapangyarihan po sa lahat. Napakapangyarihan po. Ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Yan. Ay lumikha niya pong lahat. Yun diba? Alam po natin na sa Biblia po ay nagtaksil po yung nilikha niya po mga anghel di ba? Nagtaksil po yung yung isa doon sa nagtiwalaan niyang anghel. Nagtaksil ay gusto niya maghari. Masakim. Gusto niya maghari. Papalitan po ang Diyos Ama na maghari. Gusto niya siya maghari. Hindi po papayagan po ng Ama, hindi po pumayag Ama. Siyempre, ikaw ba hari ka? Gusto mo ba papalitan ka ng isang utusan mo lang na gusto maghari? Siyempre hindi ka papayag nun. Gusto po yung Ama, ang ginawa po ng Ama inutusan niya po yung mga angels na yung mga angel na si Michael, Gabriel, mga angel, mga 7 anghel yan. Siyempre sa kadami-dami ng mga anghel yan. Pero yung pinakamagaling po sa lahat, yung mga 7 anghel po, ibagdigmaan po sa langit. Digmaan po sila. Namatay po yung siyempre namatay po yung kalaban. Hindi ka mamatay, matutunaw ka sa kapangyarihan po ng Ama. Siyempre mamatay, matutunaw, panalo pong Ama. Yung natira po yung mga anghel na tinakwil po ng Ama sa kanila dahil naging masama po sila, mga anghel, ay tinapon po dito sa lupa. Kaya yun, di ba? Nandito na po ang tao. Nilikha na po ng Diyos Ama yung tao dito sa lupa. Yun, tinapon na po ng Ama dito sa lupa. Yung di ba, yung espiritu po yun, di ba? Si Ama po ay Diyos Ama po ay isang banal na espiritu. Mabuting banal na espiritu. Ayun po, tinapon niya sa lupa dito sa tao. Masama po yun. Kaya espiritu na masama masamang espiritu Kaya tinapon niya po dito. Ayun, dito na gumanti dito po nagmanti sa lahat, sa tao dito sa atin dito sa lupa. Sabi ng masamang espiritu pa sabi niya sa Ama, sabi niya, ang lahat po dito ng tao na dito sa lupa na nilikha mo ko sila, guguluhin ko sila, bibigyan ko sila ng problema, mga sakit, ganun. Lahat ng sakit ibibigay sa nila. Yan, galit na galit, siyempre talo sila. Kaya dito po tinapon ng mga sa lupa. Dito sa atin gumanti yung simula noon hanggang ngayon, yung espiritu po ng masama ay po yan, magkasama po yan sa tao, sa espiritu po ng tao. Magkasama po yan simula noon hanggang ngayon. Kasi tayo, di ba, pinapanganak po tayo ng mga magulang natin sa tao.
pag bago po pinanganak tayo sa mundong ito, andyan na po yung ano yan andyan na po yung espiritu na mabuti at masama. Nandyan na po yung magkasama na po yan. Magkasama na po yung pinanganak tayo sa mundong ito, mabuti at masama espiritu, kaya magkasama po yan. Pero kung sa lahi po ninyo na mabuti at magagandang tao, siyempre mga anak po niyon ay mabubuti pong kalooban. Pero kung sa lahi naman po ninyo na mga kung ano man po yung mga yan, siyempre ganun din po yung mga anak niyan. dalawang bagay lang po yan mabuti at masama. Ayan po. Kaya sa panahon ngayon, ang lalabas po yan mabuti at masama, dalawang lang. Kaya bawat po tayong isa't isa ay magbalik loob na po tayo sa Ama at pagsisihan po ang lahat ng mga kasalanan. Kung gusto mo magbalik loob po sa Ama, mamahalin po ng Ama ng buong puso at buong isipan, at gumawa po ng lahat ng mga mabubuting gawain at sumunod sa kalooban po ng Ama, at sumunod po tayong lahat sa kalooban, ang gusto sa kalooban po ng Ama, at sa lahat po ng kanyang salita ay sumunod po tayo sa kanyang kalooban at sa kanyang mga salita. Iyon po, para magbago po tayo at magbalik loob po tayo sa Ama, at magsisisi po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ayun po, kasi sa mabuting kalooban, mabuting puso, mabuting isipan, mabuting gawain po. Ayan po, habang nabubuhay pa po tayo sa mundong ito, ayan, may panahon at may panahon po na magbago po tayo, magbalik loob po tayo sa Ama. Malaking panahon po habang nabubuhay pa po tayo sa mundong ito. Huwag na po tayong hintayin na mamatay pa tayo bago magsisi. Hindi na po pwede yun. Hindi ko na matatanggap ng Diyos Ama. Habang nabubuhay pa po tayo dito sa mundong ito, nabubuhay po tayo, magsisi, unti-unti po tayo magsisi. Unti-unti po, hindi po biglaan. Unti po yan. Unti-unti po natin ipasok po sa ating kalooban ng ibigin po sa kalooban ng ating ang Diyos Ama, ang Diyos, sa ating kalooban, sa ating ibigin po natin, mahalin po natin ang Diyos Ama. Tapos tatanggapin po ang kanyang kalooban at kanyang lahat ng mga salita. Ayan po, at sumunod po sa kanyang kalooban at sa lahat ng mga salita niya. At magsisi po tayo sa lahat sa ating mga kasalanan. Kung mahal niyo po, kung gusto niyo po magbalik loob po sa Ama, ay unti-unti po natin yan, unti-unti po yan na magbabago po. Basta sumunod lang sa mga kalooban po ng Ama, at sa mga salita po ng Ama, at mamahalin po, ilagay po natin sa ating mga puso at isipan, buong puso at isipan. Gumawa po tayo ng kabutihan, lahat po ng kabutihan. Magmahalan po tayo sa bawat isa't isa, magbigayan, magkaunawaan, magkaintindihan, lahat po, kumbaba po sa bawat isa. Kung sino man ayaw, hindi wala tayong magawa dyan. Ganun lang talaga ang dalawang bagay lang yan. Ayaw niya magbalik loob, magbago, magpakabuti, ayaw niya mahalin ng Diyos Ama, hindi na problema yan. Bahala sa buhay niya, kasi
Kaya nga sabi ng ama pag pinili mo ang mabuti, pag pinili nyo ang mabuti, mapupunta ka sa kaharian sa langit, sa kaharian ko sa langit, diba? Ikaw kung pinili mo man yung masama, alam mo na kung saan ka na mapapadpad yan. Mismo ng ama tatapon sa iyo, kung saan ka tatapon, alam natin yan, sa mga malaano na apoy, impyerno. Kaya magano na po, dalawang bagay lang yan, dalawang paraan lang yan na pagpipilian, magbago, magbalik loob po sa ama, sa ang Diyos Ama lang po ang lumikha ng lahat. Dapat po tayo magpasalamat po sa kanya. Pasalamat po tayo ng buong puso at buong puso, at pagpupuri po sa kanya ng buong puso, at magpapasalamat, magpapatawad po sa ating mga kasalanan, lahat po. Ayan, dapat po tayo maganon, lahat po ng kabutihan ay gagawin po, diba? Hindi naman dahil ang Diyos lang ang lumikha ng lahat, diba? Akalain mo, diba? Isipin po natin, bakit may tao, bakit may mundo, diba? Lahat ng bagay, bakit mayroon lahat ng bagay, diba? May simula lang po mismo. Ang simula pong isa lang po ng simula niyan. Isa lang po ang simula niyan. Ang Diyos Ama lang po mismo ang simula ng lahat. Mismo po ang Diyos Ama lang. Wala po walang pinanggalingan po ang Ama. Ang Diyos Ama wala pong pinanggalingan at wala pong pinagmulan. Wala pong pinagmulan ang Diyos Ama. Yun po ang malinaw. Wala pong pinanggalingan at wala pong pinagmulan. Siya lang po ang mismo na lumikha. Siya lang po mismo ang lumikha ng mundo at langit at lupa. Lahat ng mga nilikha niya, mga anghel na yan, lahat po lahat ng tao. Siyempre yung tao, dumadami-dami tayo, siyempre nanganganak, diba? Kaya dumadami ang ating mga populasyon sa buong mundo. Kaya alam mo naman yung mga tao, magpakarami, diba? Sabi nga sa Biblia, magparami daw, sabi ng tama naman yun, pero sobra na ngayong panahon, sobra na sa mga ginagawa, sobrang makasalanang mundo na, at matanda na yung mundo to. Itong kapanahunan po ay tatlong kapanahunan po yan. Ang una po ay kapanahunan po ng kautusan, Jehovah. Ang Diyos po, ang pangalan po ng Diyos noon si Jehovah, diba? Ay kapanahunan po ng kautusan niya. Kay Moises, yun po, Moises, pinamumunuan po ng Moises sa kapanahunan ng utusan kay Jehovah. Ayun po mga tao po noon, yung kapanahunan po ng utusan nung una pa po, bago si Moises, ay mga tao po noon nung walang bagong nilikha po ng Ama, ng Diyos Ama. Walang kamalay-malay, walang kamuang-muang pa sa buhay nila, sa sarili nila, sa lahat po ng bagay. Walang kamuang po, walang walang malay sa buhay, kasi nga walang nagtuturo pa noon nung unang panahon.
walang nagturo. Hindi pa sinabi po ng ama na ng Diyos na Jehovah na yung 10 kautusan. Ayun. Yun po, hindi pa po sinabi ng Jehovah nun. Ayan, nagkakasala po sila noon. Ang Diyos Jehovah po noon ay ano po noon galit na maawa, may awa, may pagmamahal. Yan po ang disposition niya po, namamatay pag may gawa po ng kasalanan noon. Naglabag ka po ng kasalanan sa Diyos, salita man yun o gawain, papatayin ka po, papurusahan ka po ng langit. Diyos po Jehovah, purusa po ng langit. Yun, umano na po sila ng panahon na naubos na, may awa po ang Diyos Jehovah. Ay sabi niya ay gusto nilang magbigay ng hayop para pag makagawa sila ng mga kasalanan ay sa hayop na lang ibabalin yung papatayin, para sa hayop na lang ibalin yung mga kasalanan nila, para sa hayop na yung papatayin. Kaya ganun. Ayun, mano po sa punto na panahon na naubusan po sila ng hayop, wala na silang mabibigay na sa hayop, wala na silang mabibigay na hayop, patuloy pa rin sila na gumagawa ng kasalanan, lumalabag sa kasalanan. Kaya yun, naawa po yung si Jehovah, ang Diyos. Nagdarasal po sila sa Diyos, sa Jehovah na mamakaawa po. Yun, nagbigay po si Jehovah po ng 10 utusan para maano po yung ano nila, para maano yung tawag din, para malaman nila kung anong mga kasalanan nila, kung anong mga ginawa nilang kasalanan. Kaya para makakasala sila, yun, sinusunod po sila na para malalaman po nila. Kaya ayun, 10 utusan. At hindi lang po 10 utusan yun, marami po ang ginawa po ng Diyos Jehovah yun, ng utusan. Bali ano yun, ilan yun, 613 na kautusan po ang ginawa po ng Diyos Jehovah noon. Sinabi po kay Moses yun, si Moses po po yung namumuno po sa kautusan, pamunuan po ang buong sangkatauhan. Si Moses po yun. Tapos pangalawa naman po yung natapos na po yung panahon po ni Moses, pangalawa pong panahon ay si Jesus naman po, Panginoong Jesus. Ayun po ang pangalawang kapanahonan po, pangalawang yugto. Nagdarasal yung mga tao nun para makaawa po sa Diyos na kasalanan nila. Kaya naglikha naman po po ng Diyos ng yung ginawa nun yung naglikha po siya ng anak niya dito sa lupa, sa tao. Ang Diyos ay diba, sa Biblia po yun, sulat ay
halos lahat naman po sinabi ko sa Biblia ng mga sulatin. At yung si Mama Mary, di ba? Yan. Nagdadalang tao si Mama Mary. Yun po ang binigay po ng Diyos na sa pangalawang kapanahunan po, si Jesus Kristo. Ayun, para magtubos po sa lahat, para magtubos po sa mga kasalanan ng tao sa kapanahunan po ng kautusan, para si Panginoong Jesus po ang magtubos sa mga kasalanan po ng tao sa panahonan po ng kautusan kay Jehovah. Ayan, pinanganak po si Jesus, di ba, nagdadalang tao si Mama Mary. Kasi nga si Mama Mary, di ba, Mama Mary ay anak rin po ng tao dito sa lupa, sa bansang bansang Israel, di ba? Pero si Jesus sa Judea na Judea naman, yun, sinabi po ng ama na sa anghel na magbaba ito para sabihin si Maria na buntis siya, dalawang tao siya. Nagulat si Mama Mary, buntis siya, walang naman naman sa tao. Ayan. At si Mama Mary pala, siyempre anak siya ng tao dito sa lupa pero hindi siya perfecto. Hindi po perfecto si Mama Mary. Mama Mary po ay 99% bago mag perfecto. 1% na lang para perfecto. Sa tawag dun kay Mama Mary, dakilang puso. Pero hindi pa po siyang banal. Hindi po siyang banal. Dakila lang po. Sabi po ng Diyos Ama na sinabihan po si Ina sa langit po, si Inang Santa Maratam, inutusan niya po na maglukuban po si Mama Mary para maging perfecto po na tao, na magdadalang tao po kay Jesus. Perfecto po si Mama Mary, kasi yung espiritu po ni Santa Maratam ay Mama Mary po, kaya naging perfecto po siya na perfecto po siyang tao. Tapos yung nabuntis po, yung nagdalang tao po si Mary, nagulat naman po siya na, diba, nagulat siya na bakit buntis siya, bakit walang naman lalaki sa kanya. Pinaliwanag po ng anghel na, yung nagdadalang tao ka sa ama po. Sabi ng ama, ang anak po ng ama, ng Diyos Ama, anak po ng Diyos Ama, yan ang dinadala mo. Yun po ang sabi ng anghel. Yun po ang sabi ng anghel sa Mary. Kaya yun, masaya si Mary, tuwang-tuwa siya, masaya siya. Kasi anak po ng anak ng Diyos Ama, ang dinadalang tao niya. Kaya yun, pinanganak po si Jesus, si mas bata siyempre, pero si Jesus ay sa espiritu po yun. Pinanganak lang po ni Mama Mary sa espiritu po ng Diyos Ama. Banal po ang espiritu ng Diyos Ama. Kaya hindi po tinatawag na ang Diyos na nagkatawang tao. Pinanganak po si Jesus ay simula sa bata, baby, hanggang lumaki ang bata at lumaki na. Lahat naman mga titikman na ng mga naman diba, trabaho rin yun.
o lahat naman, di ba? Kumakain, napapagod, diba? Kasi tao siya eh. Tao rin siya. Kaya, pero si Jesus ay perfecto po. At nakaedad na po siya. Yung nakikitaan po siya ng ano siya, nagpapagaling po ng mga may sakit, may mga karamdaman. Yan po. At nag-ano po si Jesus, nagpapahayag po ng lahat ng mga katotohanan. Nagpapahayag po ng katotohanan po, salita po ng Diyos Ama. Ayun po ang sinasabi niya, ang mga pahayag niya. Pahayag niya sa buong mundo po noong kapanahonan po ni Jesus. Ayan po. Ngayon, yung gawain naman po si Jesus, Panginoon Jesus, ay pagtubos po sa mga kasalanan po ng buong sangkatauhan noong kapanahonan po ng biyaya. Tinatawag po noong kapanahonan po ni Jesus ay kapanahonan po ng biyaya. Yung disposition na po noon ay pagmahal, awa at pagtitiis. Ayun po ang disposition ng Diyos. Kaya lahat po nun tiniis niya. Pagpapako sa krus, lahat ng sakit, lahat ng hirap ay tiniis niya po ang lahat para maitubos ang lahat ng mga kasalanan, buong sangkatauhan po sa kapanahonan po ng biyaya. Ay natubos po tayo ng kasalanan natin. Yung kasalanan po sa kapanahonan po ng kautusan po yun, kasalanan po ng kautusan yun, tinubos po ng Panginoong Hesus tayo para hanggang tayo ngayon ay hindi na, kahit makasalanan man tayo ngayon, ay hindi po tayo napapurusahan ng kamatayan. Pero yung tao, ito na pong pangatlong kapanahonan po ng kaharian po ngayon. Huling kapanahonan na, huling araw. Kapanahonan po ng kaharian ngayon ay harian po ng Ama sa langit. Doon na po ngayon ang kapanahonan ng kaharian. Yun na, magbago na, magbalik loob na sa Ama at magsisisiyan ang lahat ng mga kasalanan. Ayun po. Itong panahon na ng kaharian. Ang naman nito, magsalita na lang lahat ng mga katotohanan sa Diyos Ama, sa lahat po ng kalooban po ng Diyos Ama. Ang disposition po. Pero nandyan yung galit, mas matindi ngayon kasi pang last day na tong ng Diyos Ama, kapanahonan ng kaharian, huling araw, huling kapanahonan, kaya mas matindi, mas grabe ngayon. Ganun talaga siyempre, di ba? Pag sa bandang huli na, yun na talagang mas matindi, talagang mangyayari. Alam niyo namang nangyayari sa atin ngayon, di ba? Sa buong mundo, di ba? Lahat na, di ba? Ilang taon na
ilang taon na nangyayari sa atin, sunod-sunod na mga sunod-sunod na mga lindol, pagbaha, mga mga volcanic eruption, tapos mga pa yun, mga salot, mga balang lahat, salot, mga sakit, ayan, ang gutom, yung sakit na yan, ayan, diyan nagsimula ang gutom, kasi nga ang nagkakasit tayo ngayon, di ba, coronavirus, di ba? Nakakasakit tayo ngayon sa coronavirus, dahil sa coronavirus. Kaya diyan po nagsimula ang gutom, kasi nga dahil sa sakit hindi makapagtrabaho, dahil may mga coronavirus, kumakalat ng virus, kaya nagugutom yung mga tao lahat. At yan po lahat ay mga sa Biblia po, sabi po sa Biblia, Panginoong Hesus po nun, ay ang lahat po yung mga pangyayari po ngayon ay sa mundo, ay sa huling araw, ay huling kapanahon, ay sapagkat po mangyayari po yan, ang lahat ay pasimula po ng kahirapan po yan, pasimula po sa kahirapan. Sabi po sa Biblia, na yung sinabi po ng Panginoong Hesus po noon, nung sa panahon po ng biyaya, ay sapagkat ay mangyayari po yan, ang lahat ng mga sakuna na yan, sakuna, ang lahat po ng sakuna ay sa Diyos Ama po, yung pinadala po ng Diyos Ama po yan, galing sa langit, mga sakuna na yan. Yung mga iba na mga sakit na po yan, ay alam naman galing sa yan, masama yan, nagkakalat na gusto mabawasan yung tao sa mundo, kaya sa masama galing yan. Yeah, ganun yan. Kaya lahat po ngayon, tagutom, sakit ito, pero lindol, marami pang mga mangyayari, pasimula ng kahirapan po ng mundo, kasi tayo ngayon, panahon na po ng kaharian, huling kapanahon na po, kaya mas matindi, mas grabe po ngayon. Hindi po natin, kaya nga lahat kailangan na magbalik loob, at magsisisi na po, magbalik loob na po sa Ama, at magsisisi po lahat sa ating mga kasalanan, at mamahalin pang Ama ng buong puso po, at ang buong isipan, at buong gawain, lahat po ng kabutihan, at ay gagawin po natin, para mapatawad po tayo ng Ama, ng Diyos Ama, para po tayo yun po ang daan na makapasok po tayo sa kaharian po ng Ama sa langit. Yan po ang daan para maging masaya po, maging maligaya po tayo sa kaharian po ng Ama sa langit. At andun po ang buhay na kaligayahan na walang hangganan. Doon po ang buhay na walang hangganan sa kaharian po ng Ama sa langit. Yan po. Ayun po, maraming po salamat sa inyo. Ang haba-haba po ng aking sinasabi. Mga katotohanan naman po sinasabi ko. Maraming po salamat sa inyo, sa lahat sa buong mundo po.